So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about home credit. Kung may problema ka kay home credit, terminated accounts na, matagal nang hindi nakakabayad, sobrang depressed mo na, para sa itong video na to. So, pero bagong lahat mga ka-lifestyle, if once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, and din pakihit na rin yung notification bell nang sige ma-notify po kayo once again sa mga i-upload po natin about online lending application, about home credit problem, no? So, alam ko ba ka-lifestyle na most of you na may problema kay home credit ay meron ng mga terminated accounts, matagal nang hindi nakakabayad, and then yung iba hindi talaga sila yung may hawak ng product, ginawa lang silang kumbaga way para makapag-loan, halimbawa na lang kaibigan, kapatid, no, pero nandoon talaga sa kanila yung gadget, no. So meron akong nakausap, no, kahapon na isang government employee na talaga namang sobrang depressed na, sobrang napapahiya na, kasi alam naman natin si home credit field collector is nagpupunta po talaga yan sa mga pinagtatrabahuan natin, even sa mga houses natin, nagbibisit po talaga sila. So, hindi na yan bago kasi trabaho din po nila yan. Actually, honestly speaking, si home credit po is okay naman po, no? Okay naman po siya kung okay po tayo, no? So, ako actually, honestly speaking, meron po akong home credit until now, no? Nasabi ko na sa inyo yan dati, pero wala naman ako masyadong problema kasi gaya nga ng sabi ko, meron pa akong mga gadgets na gustong bilhin, pero wala pa tayong enough money, kaya pinapadaan po natin sa home credit, So, yun, meron din akong home kwarta, cash loan din, product loan. So, may nag-share sa atin, nakausap ko kahapon, na talaga namang depressed na siya, no? Kasi umabot na po daw ng mahigit 100,000 yung utang niya kay home credit. Isang laptop and then kwarta, no? So, nakakadismaya lang kasi alam naman talaga natin na yung mga home credit field collector gagawin lahat, no, para makapaningil sila, no? Pero hindi naman natin dapat lahatin. Meron namang ibang field collector na napapakiusapan, maganda yung pakikitungo sa kanilang client. So si ma'am po kasi yung experience niya sa home credit field collector is hindi maganda, So meron pang i-share sa inyo na dapat nyong tandaan, then gawin nyo, or let's say mag-ingat po tayo. This is warning to para dun sa mga sobrang nagtitiwala sa mga field collector. So ito na, share ko to sa inyo. 100,000 mahigit yung utang niya kay home credit, which is laptop and then kwarta na umabot na po. Pero yung laptop po, hindi po talaga wala po sa kanya, no? Ginawa lang siyang way, no, nung kamag-anak niya. Pero sabi niya, nagbabayad naman yung kamag-anak niya every month. Yun nga lang, sa kanya po talaga yung problema, no? Hindi niya agad nababayaran, which is malaki talaga yung problema niya kasi yung meron daw na ospital sa kanilang pamilya. So yung binayad ng kanyang kamag-anak na para sa laptop dapat is hindi niya talaga nababayad ng maigi. So umabot na po sa 4 months, no, na hindi siya nakakabayad, then binibisit po siya. And then nung pagka 5 months po daw na meron silang agreement, no, kasi naka-receive na siya ng demand letter. Naka-receive siya ng demand letter, and then meron silang agreement ng field collector na babayaran niya yung 21,000 sa napag-usapan nilang petsa, no? So yun na nga, na nakautang siya, nakapag-loan siya sa ibang, ewan ko kung sa lending ba yon, sa lugar nila nakapag-loan siya ng 200,000 daw pesos. So hindi niya pa daw kayang i-fully pay. That's why ganun pa rin, magbubuan-buwan pa rin siya. Yun yung napag-usapan nila, no? Which is yung inuna niya po talaga is 21,000 pesos, no? 21,000 pesos yung binayad niya sa field collector. So binigyan siya ng resibo, gaya nga nasabi ko sa inyo dati, no, na dapat once na magbabayad tayo sa field collector, dapat meron resibo, no, para assurance.
So, yun na nga, nagbayad na siya, binigyan siya ng resibo. So, lumipas po ang isang buwan, no? Actually, minomonitor niya palagi yung accounts niya, no? Hindi pa rin nagke-credit, no? Lumipas po ang isang buwan, nagtataka na siya, hindi pa rin nagke-credit yung binayad niya, no? Yung binayad niyang 21,000 pesos, hindi pa rin nagka-credit sa accounts niya. Minomonitor niya pa, even yung kwarta, yung product loan, hindi nababawasan, hindi doon pumapasok yung binayad niyang 21,000. So, nagtaka na siya. Eto pa, lumipas na naman ang isang buwan, mga ka-lifestyle, no? May bumisit na naman sa kanyang failed collector. Sa bahay niya na po, no? Sa bahay niya na po. Na-shock po siya nung nakita niya, iba na po yung failed collector. Iba na po yung failed collector, no? Maniwala kayo sa hindi, mga ka-lifestyle, para na lang bula yung perang binayad niya. Wala. Hindi talaga matrace nung bagong failed collector, ano? Kasi bago lang daw siya, no? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-lifestyle, ano? No? Yun yung sinasabi ko sa inyo, wag basta-basta kayong magbabayad sa failed collector. Pero hindi po natin dapat lahat ano, kasi meron namang matitinong mga failed collector talaga, no? Wag po tayo masyadong magtitiwala. Nandiyan po yung accounts nyo, mga ka-lifestyle. Nandiyan po yung accounts nyo. Doon po kayo magbayad direct. Doon po kayo magbayad direct. Wag kayo basta-basta magtitiwala. Kasi anytime pwedeng masilaw yung mga failed collector sa perang ibabayad natin. Whether you like it or not, meron po talaga mga ganung tao, mga ka-lifestyle, no? So again, sobrang disappointed siya na kumbaga parang nalantang gulay, no? Kasi wala talaga bago na yung failed collector, wala na siyang magagawa. Hindi na natin kayang i-trace, no? Even kilala mo yung sinerge na yung Facebook, no? Yung tumatawag sa kanyang number, wala na talaga, hindi niya na matrace, no? Kahit alam naman natin most of failed collector is taga dito sa atin, pero taga dito nga sa atin, hindi naman natin alam kung taga saang lugar, and then hindi naman natin alam kung sino yung mga kamag-anakan, no? Wala, nag-change SIM card na yung failed collector, hindi niya na makontak, wala na. Totally wala. Walang napala yung perang binayad niya. Hindi talaga nag-credit yung 21,000 sa accounts niya, no? Moral lesson to, mga ka-lifestyle, sa inyo, no, na nandiyan naman yung accounts. Once na meron nagpunta sa inyo failed collector, sasabihin na pwedeng magbayad sa kanila, hingian lang ng resibo, why not kausapin nyo ng mabuti, no? Sabihin nyo sa accounts na lang po ako magbabayad for the security. Sabihin nyo kasi meron na mga senaryong nangyayari na hindi talaga nakikredit yung binabayad sa failed collector. So, yung failed collector na yon, malamang sa malamang, nag-resign automatic, nasilaw sa pera, no? Ganun yung posibleng mangyari, mga ka-lifestyle, no? So, again, hindi ko sinisiraan si Home Credit, Baka meron na naman mag-comment dyan, okay naman si Home Credit. Yes, okay po si Home Credit, mga ka-lifestyle. Gaya nga nasabi ko, meron talaga mga panahon na hindi inaasahan na mas pipiliin po natin yung pagkain or panggamot kaysa ibayad muna natin, no? Hindi po inaasahan na merong ganung pangyayari, mga ka-lifestyle. Hindi naman natin sinasadya na hindi talaga bayaran si Home Credit. Nagkakataon lang talaga, no, na hindi nakikisama yung panahon, no? So again, okay po si Home Credit, okay po si Home Credit. Yun nga lang, yung mga staff, agents, failed collector, nandoon po sa kanila yung problema, no? I hope naintindihan nyo yung content natin ngayong araw. Wala po tayong pinapatamaang kung sino man, no? Basta ang ako, make sure lang talaga na sa accounts kayo mismo, dun direct kayo magbayad dun sa accounts nyo para walang bulyaso, mga ka-lifestyle, no? Walang bulilyaso. Actually, marami na ako mga nare-receive na negative feedback sa mga failed collector ng Home Credit, mga ka-lifestyle. Ito lang, yung kahapon lang talaga medyo na-shock lang din naman ako, no? Imagine, iba na yung failed collector na bumisita sa inyo, no? So, yun yung pwedeng mangyari sa inyo. Kaya watch out kayo. Make sure po talaga na makikredit yung binabayad nyo, especially ganung kahalaga. Meron namang mga failed collector na matitino. Pero, yun nga lang, medyo hindi naman ganun kalaki siguro yung binabayad. Halimbawa, 2,000, 5,000 pababa. Mag-credit po yan.
hindi po sila masisilaw sa ganyang kababang halaga, no? Yun lang talaga, 21,000. Doon lang talaga siya na medyo nasilaw, no? So, again, mga ka-lifestyle, ano, this is Marky Lifestyle. Kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, and din paki-hit na rin yung notification bell. Once again, notify po kayo once again sa mga i-upload natin about online lending application, about home credit problems, no? So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.